Bless you sa ating beloved co-preacher, Brother Benedict. Tayo po'y manalangin, o po dakilat mapagpala amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na balayad sa pagkagalit sa gana sa kahabagan sa pangunang panalangin po. Aming ginagawa, Pastor and Time Prophet, Lord God, maraming salamat po sa paglangis mo, sa bawat bahagi na iyong balagawain na tapos na tigit sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan, sa iyong Santong Espiritong nagbigay sa mga puso at bagong lahat, kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan mo kami patawarin, lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi, Lord God. Ikaw po maglagay, makataga, dapat bigkasin buksang pangunawa, kaisipan ng bawat nagpakinig, at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus, I pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinamatas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian, kadakilaan, ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Tayo po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Well de Almeida, the end-time prophet of our loving God. At patuloy po ang ating pag-alala kailanman. Hindi po natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Arbestan Pastor, our beloved Mama Dear. Na ako po'y nagpaabot ng pagbati at paggalang sa mga beloved children ng ating beloved Honorable Parents in the Lord. At magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga pinagpalang mga baguhan, at sa lahat ng ating viewers sa ating pong live webcast. At ang ating tatalakayin, pamagatan nating profit. Profit, sa wikang Tagalog, ang ibig sabihin, pakinabang. Profit, pakinabang. Basahin po natin mga teksto, kindly sa ating mga beloved Bible readers. Dito po sa Job 21, talatay 15, ganito po ang pagkasulat. Ano ang makapangyarihan sa lahat na siya'y paglilingkuran namin? At anong pakinabangan magkakaroon kami kung kami ay magsidalangin sa Kanya? Malakias 3, talatay 14, ito rin po ang pagkasulat. Inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglilingkod sa Diyos. At anong pakinabangan nito na atin ingatan ang Kanyang bilin? At tayo agsilakad na may pananangis sa harapan ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. Palakpakan po muna natin ang sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon at lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Ang ating mabait na Diyos sa langit ang magpala ng Kanyang banal salita. Profit o pakinabang? Sabi ng ating nabasa mga minamahal, ano raw pakinabang meron kung ang tao ay maglilingkod sa Diyos at kung sila ay magsisidalangin sa Panginoon. Nakasulat yan sa banal na kasulatan. Tanong din yan ng tao sa sanlibutan, mga minamahal. Dahil ang alam na pakinabang ng tao sa sanlibutan, mga minamahal, kita nyo yung tumama sa loto ng 61 million. Kaya ako itong tinalakay, mga minamahal, baka naman nabalitaan nyo kasi. Baka sabihin nyo, naku, yun palang malaking pakinabang. Ang sabi niya, bata pa siya, inalagaan na niya, mga minamahal, yung kanyang numero. Ngayon matanda na siya, lolo na siya, tumama siya ng 61 million. Napanood nyo, ganun pala yun. May pakinabang pala pag nag-alaga ako ng number sa loto, baka sakaling ako ay tumama. Sino may sabi sa inyong meron kayong pakinabang, mga minamahal? Merong pakinabang doon sa perang tatanggapin mo. Pero ang tanong, mga minamahal, merong bang pakinabang yan para ikaw ay pumasok sa kalangitan, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon? Meron nga akong kakilala, mga minamahal, hiwalay silang mag-asawa. Tumama siya sa loto, nabalitaan ng asawa niya. Nagsama uli sila, mga minamahal, isang araw paggising niya, siya na lang uli mag-isa sa buhay niya. Kinuha lang ng asawa niya yung pera niya, iniwanan siya uli, mga minamahal, na pulubi uli. Ang ibig sabihin, nag-alaga na naman siya, mga minamahal, ng numero sa loto. Baka sakaling tumama uli. Tumanda na siya, hindi na kami nagkita. Hindi naman siya tumama uli sa loto. Sabi ng tao, ano daw ang pakinabang kung sila'y maglilingkod sa Panginoon at mananalangin sa Panginoon
ano daw ang pakinabang? Yun yung ating topic, mga minamahal, prophet. Kaya nilagyan natin ang supporting verse, ang sabi ng Malakay 3:14, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. At anong kapakinabangan nito na ating iniingatan ang kanyang bilin at tayo'y nagsisilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo. So meron palang supporting verse. Kung ikaw ay mananangis sa Panginoon, paglilingkuran mo ang Panginoon, mananalangin ka sa Kanya, ano daw ang pakinabang nito? Kung kayo ang tatanungin, meron bang pakinabang? Kung kayo'y pamimiliin, mga minamahal, 61 million o ang Panginoon? Ako sa experience ko sa buhay ko, sa 34 years kong paglilingkod sa mahal na Panginoon. 34 years, itong September 27, kahabagan ng mahal na Panginoon, 34 years na akong naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Gumaling ang aking karamdaman ketong walang balikan, 34 years. Pag tinanong niyo ko, ano ang pakinabang ko sa paglilingkod sa Diyos? Ang sagot ko, malaki ang aking pakinabang. Idagdag natin ang 61 million, mga minamahal. Kung ako'y tumama sa 61 million, sa loto ng 61 million, at pagkatapos, meron naman akong ketong, ako'y namatay, itinapon sa impyerno. Ang tanong, may pakinabang ba sa akin ang 61 million? Sagot. Sagot. Ano ngayon ang gusto nyo? 61 million o ang maglingkod sa Panginoon? Kunyari pa kayo. Alam ko naman kunyari lang. Sa Panginoon, alam ko naman kunyari lang yun, mga minamahal. Hindi ba? Kasi mamaya, kaya ko tinatalakay ito. Kasi kumalat ang balita, pero tinakpan yung mukha niya. Siyempre, baka ma-hold up siya, mga minamahal, dumugi siya ng mga tao sa bahay nila, o tinakpan yung mukha niya. Pero siya ang nanalo ng 61 million, mga minamahal. Sa iba, iisipin nilang ito'y pakilabang. Pero sa aking sarili, hindi ko iisipin, ito'y pakilabang, mas iisipin kong pakinabang kung ako ay maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bakit? Ang 61 million, mga minamahal, hindi pwedeng magpagaling ng ketong. Ang 61 million, hindi pwedeng pagalingin ang iyong karamdamang cancer. Ang 61 million, hindi pwedeng baguhin ang iyong buhay. Ang 61 million, hindi ka pwedeng dalhin sa langit, pero maglingkod ka sa Diyos, nasa iyo ang lahat ng pakinabang, tagalangit ka na sa lupa, lahat ng karamdaman mo, meron pang kagalingan dahil Diyos mismo ang magpapagaling sa iyo. Ang 61 million, hindi ka kayang protektahan. Pero kaya kang ipahamak ng 61 million. Mismo ang iyong anak, mga minamahal, kung hindi siya masisiyahan sa ibibigay mong share niya, maaaring siya ang magpapapatay sa iyo. Yung asawa mo, kung hindi siya masisiyahan sa ibibigay mo sa kanya, maaaring iiwanan ka niya. Gagawa siya ng paraan para makuha niya ang pera mo, mga minamahal. Pero ang ating pinakamamahal na Panginoon, wala siyang ibibigay sa iyong 61 million, pero kayang-kaya kang protektahan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang 61 million magdadala sa iyo sa impyerno. Bakit? Dahil sasabihin mong anong pakinabang kung maglingkod ako sa Panginoon, gayong meron na akong 61 million. Anong sinasabing kung ako'y magtatapat sa tithes and offering, ako'y pagpapalain, dati na akong sinuwerte. Hindi ba? Kaya ang 61 million magdadala sa tao sa impyerno. Pero ang pakinabang na maglingkod sa Diyos, magdadala sa iyo sa langit at maiiwasan mo ang impyerno. Sa lupa pa lang tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Kaya may sinasabi, mga minamahal, na earnestly content. Earnestly content. Ang ibig sabihin, maningas o makipaglabang maingat. Maingat, mga minamahal. Ikalagay nga sa ating bulletin yan. Basahin natin, kindly. Dito po sa Aklat ng Judas, Kapitulo 1, ang talatay 3 at 4. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan ako sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga di banal, na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos, na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Jesucristo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Lahat magsabi ng praise the Lord. Yan yung sinasabing earnestly content. Ibig sabihin, ikaw ay makipaglabang mainam sa iyong pananampalataya. Bakit? Dahil kung hindi ka makipaglabang mainam sa iyong pananampalataya, ikaw mismo, isang araw ang magsasabi, mga minamahal, na walang pakinabang ang maglingkod sa Diyos. Kaya sinasabi, mga minamahal, earnestly content for the faith. Ibig sabihin, makipaglabang kang mainam sa iyong pananampalataya. Kung meron kang ipaglalaban, wag mong ipaglaban, akin to, pera ko to, napalalunan ko to. Ay wag yan na ipaglaban mo kahit ayaw mo. Ang taong makakaalam na magganyan kang kalaking halaga at ikaw ay isang simpleng tao lamang, ayaw sa gusto mo makikipaglaban ka. But one thing is certain, ikaw ay matatalo sa kipaglaban. Hindi naman masisiyahan ng tao na ikaw ay maraming pera at sila'y mahirap, lalo na kung ikaw ay nakatira lamang sa isang squatter area. Naintindihan yung sinasabi ko? Matutuwa ba yung kapitbahay mo na ikaw ay nanalo na 61 million? Matutuwa yan kung araw-araw mo siyang bibigyan siguro ng 10,000. Sigurado kung nasa isa kang area at balita ang nanalo ka ng 61 million, imposibleng walang pipila sa'yo araw-araw. Naunawaan nyo? Siguradong araw-araw, mga minamahal, ay may nakapila sa inyo parang ikaw ang tagapagbigay ng ayuda. Wala kang kapayapaan, wala kang katahimikan, mga minamahal. Kaya ang sabi, para magkaroon ng pakinabang ang paglilingkod mo sa Diyos, magkaroon ka ng tinatawag na mainam, makipaglabang kang mainam sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Sabi ng ating nabasa sa Judas, ang kabanatang 1, talata ay 3 at 4. Ang sabi ng talatang 3, mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat. Ang pinag-uusapan, kaligtasan nating lahat. Hindi kaligtasan lang ng isang tao. Ang sabi, napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Paano daw ibinigay yung pananampalataya ipaglalaban natin? Ang sabi, minsan lamang itong ibinigay. Ang sabi, kanino ito ibinigay? Ang sabi, ibinigay sa mga banal. Sino ang mga banal na tinutukoy, mga minamahal? Hindi yung kinanonize na relihiyon at naging santo, kundi yung taong makasalanan na binago ng Diyos, na bautismuhan sa pangalan ni Jesucristo. Ikaw yon. Ikaw ngayon na nakaupo dyan at pumapalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, makipaglabang kang mainam sa pananampalatayang minsan na sa'yo'y binigay, ikaw na banal ng ating mahal na Panginoon. Bakit natin kailangan makipaglaban? Sabi ng verse 4, sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinilaga ng una sa kahatulang ito, mga di banal, pinalitan ng kalibugan ng biyaya ng ating Diyos na tinatatwa ang ating isang guro at Panginoong si Jesucristo. Kaya pala kinakailangan ipakipaglaban natin yung ating pananampalatayang minsan sa atin na ibinigay dahil may papasok, mga minamahal, na hindi banal. Ang sabi, sila mismo ay magtatatwa. Ibig sabihin, ipagkakanulo nila ang ating mahal na Panginoon. Sasabihin nilang walang pakinabang ang maglingkod sa Diyos. Sino ba ang mga taong yan? Hindi yan malayo sa atin. Mga labwas natin yan na hindi naniniwalang may pakinabang ang maglingkod sa Diyos. Basta ang alam nila, isinilang sila sa relihiyon, saan sila mamamatay? Sa relihiyon sila mamamatay. Kaya nga isinilang silang may cancer, sa cancer sila mamamatay. Isinilang silang may bisyo, sa bisyo sila mamamatay. Samantalang tayong isinilang na may karamdaman, pero buhay tayong sasalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil tayo ang mga banal na minsay binigyan ng pananampalataya, kaya ang sabi, para maging pakilabang sa atin ang paglilingkod sa Diyos, kinakailangan ito ay ating ipakipaglaban. Lahat magsabi ng praise the Lord. At magagawa nating ipakipaglaban ng ating pananampalataya kung tayo ay magkakaroon ng tinatawag na decree
of one thing. Ang ibig sabihin, magpapasya tayo ng isang bagay. Anong ating pagpapasyahan? Basa. Dito po sa aklat ng Job, Kapitulo 22, versikulo 28. Ikaw na may magpapasya ng isang bagay at iyong matatatag sa iyo at ang liwanag ay sisilang sa iyong mga daan. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 11, versikulo 10. Kayo'y ilayo mo sa makapanglawan ng iyong mga puso at alisin mo ang mga kasamaan ng iyong katawan, sapagkat ang mga kabataan ay kasarian ng buhay ay walang kabuluhan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay na palakpak. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pagkatapos nating ipakipaglaban ng namainam ang ating pananampalataya, kinakailangan magkaroon tayo ng tinatawag na decree o yung tinatawag na pagpapasya ng isang bagay. Sinasabing decree one thing. Sabi sa ating nabasa Job 21, ang talata ay 22 rather, ang talata ay 28, ang sabi rito, ikaw naman ay magpasya ng isang bagay. Pag nagpasya ka ng isang bagay, anong desisyon ang bibitawan mo? Sasabihin mo bang ayoko nang maglingkod sa Diyos? O sasabihin mong pakinabang talaga ang maglingkod sa Diyos? Kasi dalawa lang ang pwede nating sabihin. Yung ayaw mong maglingkod sa Diyos dahil hindi mo alam kung anong pakinabang ang paglilingkod sa Diyos. O yung alam mo ang pakinabang ng paglilingkod sa Diyos. Kaya nga may mga taong hihiwalay sa pananampalataya. Kagaya ng ating sinabi, papasok sila sa iyong sarili. Magiging kasama mo siya o dati mo nang kasama na nagsasabi sa iyo anong pakinabang ang maglingkod ka sa Panginoon. Yung ating mahal na kapatid kanina, nagpatotoo, mga minamahal, hindi ba? Ang sabi mga minamahal, ayaw nilang dumalo sa gawain. Mga minamahal, ayaw niyang dumalo sa gawain. Nauna yung kanyang asawa, hindi nagpabautismo sa luneta. Nung pala malapit din ang gawain sa kanila, nagpabautismo yung kanyang asawa, mga minamahal. Pinilit niya yung asawa niya. Pinilit siya. Yung kanila nagpatotoo ating beloved sister, mga minamahal. Dahil sinasabi niya, ano bang pakilabang meron dyan? Napakahaba ng service. Pero naunawaan niya na, mga minamahal, may pakinabang pala kung maglilingkod ka sa mahal ng Panginoon. Ngayon, ang sabi niya kanina, yung haba ng service natin, kulang pa ang oras, mga minamahal. Di ba? Kahit naman ako, ewan ko sa inyo kung naiinip kayo, mga minamahal. Sinasabi ko, akong tatanungin nyo, ayoko matapos ang ating service. Dahil habang tayo ay may service, habang tayo nagpupuri sa mahal na Panginoon, habang napapakinggan natin ang mga buhay na patotoong ginawa ng Diyos sa ating buhay, habang nararamdaman natin ang matamis at banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, kagaya kanina, ibinuhos na naman ng mahal na Panginoon kanyang matamis at banal na presensya, wala kang problema sa loob ng bahay-sambahan. Di ba? Payapa ka, wala kang problema sa loob ng bahay-sambahan. Ang problema, pagtapos na ang ating pananambahan, ayaw mo't sa gusto, magsisimula na ang problema. Naniwala kayo ron? Hindi ba pagtapos na ang ating bahay-sambahan, ang ating pananambahan, tapos na, magsisimula na ang ating problema. Pero habang tayo ay narito, wala tayong problema. Ang alam natin, damahin ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. Kaya sabi nung beloved sister kanina, nagpatotoo mga minamahal, noon ayaw niyang sumama sa asawa niya, ngayon kulang pa ang oras, mga minamahal. Para naman sa akin, talaga naman kulang ang oras, mga minamahal. Kasi kung hindi na matatapos, hindi wala tayong problema. Pero ang pananambahan, yung pagpupuri sa Diyos, hindi yan natatapos pag nasa langit ka na. Kaya nga sa langit, yan ang ating target place, mga minamahal, inaasam-asam nating lugar. Kaya sabi ng ating nabasa, magpasya ka ngayon ng isang bagay. Pagpasyahan mong maglingkod ng tuloy-tuloy sa mahal na Panginoon, dahil sa paglilingkod sa Diyos ay may pakinabang. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, 22 ng aklat ni Job, ang talatay 28, ikaw naman ay magpasya ng isang bagay at ito'y matatatag sa iyo at liwanag ay sisilang sa iyong mga daan. Lahat magsabi ng amen. Matatatag ka na, meron pang liwanag na sisilang sa iyong daan. Na ang ibig sabihin, mga minamahal, anuman ang mangyari, matatag ka. Anumang kadiliman na pagsubok ang dadaanan mo, ang sabi, may kasama kang liwanag sa iyong daraanan. Walang iba,
ang Diyos na pakinabang na iyong pinaglilingkuran. Mauunawaan mo may pakinabang palang paglilingkod sa Diyos. Tignan nyo ang nangyari. Buong September lang, ha? Mga minamahal, ha? Pag-usapan natin, buong September lang. Ano nangyari sa Israel, mga minamahal? Binaha. September 8, ang Hong Kong, binaha, mga minamahal. Ang tagal ko sa Hong Kong, almost 1 year. 95 to 96, mga minamahal. Ang MRT dyan, napakalalim, 7 floor ang lalim. Doon ka sasakay ng tren, mga minamahal. Wala akong bahang nakita. Pero ngayon, noong September 8, bakit ang Hong Kong, doon mismo sa kanilang drainage, umaapaw ang tubig, mga minamahal? Pagkatapos niya, nasundan sa Alaska. Kung mapanood nyo, mga minamahal, ang video ng malakas na tubig sa Alaska, mga minamahal, at ang bagsak ng 9 doon sa kanila, ay kasi lalaki ng bato, yung ginagamit natin na tripod, ganun ang bagsak ng isno sa kanila. Napakalakas ng hangin, napakalakas ng tubig, wasak ang mga bahay, mga sasakyan, mga tulay, wasak, mga minamahal. Pagkatapos nasundan sa Libya, sa Germany at sa marami pang lugar, pero sa atin naganap din. Hindi lang natin naramdaman dahil pinagpala tayo sa lugar na ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng kalamidad ay nangyari sa buwan ng September. Pero tayo sa buwan ng September, ito, nagdadagdag tayo ng pasilidad, bahay-sambahan para sa ating pinakamamahal na Peso Kristo. Ang iba'y walang tahanan, ang iba'y walang makain. Tayo naman, mga minamahal, gumagastos para natin lalong mapalawak ang ating bahay pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Kaya sabi ng ating labasang, magpasya ka ng isang bagay. Ikaw ay matatatag at darating ang liwanag sa iyong mga daan. Bakit kailangan nating magpasya ng isang bagay at dumating ang liwanag sa ating daan at tayo matatag? Sabi ng Ecclesiastes, Kabanatang 12 na ating nabasa, Kabanatang 11, Talatang 10 na ating nabasa. Ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso, alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan, sapagkat ang kabataan at kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan. Yun pala, mga minamahal, ang meron sa daigdig na ito, mga minamahal. Merong tinatawag na kapanglawan ng puso, merong tinatawag na kasamaan ng katawan. Kaya sabi ng ating nabasa, pag nagpasya ka ng isang bagay, para maging pakinabang ang paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, ang sabi, mga minamahal, ng ating nabasa, kung may kapanglawan, ilayo mo yan sa puso mo. Huwag mong entertain, dahil hindi Diyos ang nagbibigay sa iyo niyan. Ang nagbibigay sa iyo niyan ay ang kaaway ng Diyos, palulungkutin ka, pero ang Diyos, pasasayahin ka. Isisilang niya sa iyo ang liwanag sa iyong daraanan. Sabi rito sa second place, mga minamahal, alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan. Ano nga alisin kasamaan sa ating katawan? Ano ilalagay natin sa ating katawan, sa loob nitong katawang ito, na ang loob niya ay puso, ang ilalagay natin dyan, walang iba, ang Espiritu Santo ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. Bakit? Sabi ng last phrase, mga minamahal, sapagkat ang kabataan at kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan. O, wala palang kabuluhan yung ating kabataan. Yung kasariwaan ng ating buhay, walang kabuluhan. Kailan niya nagkakaroon ng kabuluhan? Kapag tayo'y naglingkod na may pakinabang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga minsan, mga minamahal, merong nag-aral. Nakita natin, pinagpala sa pag-aaral. Meron naman nag-aral, mga minamahal, na wala sa paglilingkod sa Diyos. Dati-dati ang hawak ay panugtog para sa mahal na Panginoon. Panugtog. Tinutugtugan ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, iba na ang hawak. Vape na ang hawak. Vape. Dati-dati ang lumalabas sa labi, purihin ang Panginoon. Ngayon, paghihip ng vape, ang lumalabas, usok na iba-iba ang kulay. Alam niyo yung vape? Alam niyo yung vape? Bakit niyo alam? Nakatikim na kayo niyan. Kala ko nakatikim na kayo niyan. Bakit alam niyo? Di ba? Yan kasi ang uso ngayon, electronic cigarette, mga minamahal. Di ba? Kasi sa kabataan, may kalayawan. Kaya ang sabi, mga minamahal, nasa kalayawan ang sanlibutan. Nasa kasalanan ng sanlibutan, ikaw na kabataan, walang pakinabang sa iyo yan. Kaya mabuti pang paglingkuran mo ang mahal na Panginoon, ang Diyos may pakinabang sa iyo. Sa kabataan mo, magagamit ka ng ating mahal na Panginoon.
tatanda kang pinakikinabangan ka, ginagamit ka ng mahal na Panginoon, magiging pagpapala ka sa lahat. Isang araw, wala kang pagsisisihan. Bakit? Ang kabataan mo ay inubos mo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Wala kang pagsisisihan. Pero sa kabataan mo, iniwan mo ang Panginoon. Nagkaroon ka ng sarili mong pangarap. Kung dati ang iyong mga kamay, mga daliri, ginagamit para sa Panginoon, ngayon, gagamitin mo na sa kalayawan ng sanlibutan. Kung dati sa iyong mga labi ay lumalabas ang papuri sa Panginoon, ngayon ang lumalabas na usok na siyang tinatawag na kalayawan pa rin ng sanlibutan. Nawawala ang pakinabang sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ng ating nabasa, kinakailangan nating magpasya ng isang bagay. Ang ating pagpapasya, ano man ang mangyari, hindi natin iiwanang paglingkuran ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Dahil dito ay mayroong pakinabang. Kaya ang kailangan natin ay tinatawag na faith in God. Para makapagpasya tayo ng isang bagay. Dahil pag nagpasya ka ng isang bagay at wala kang pananampalataya sa Diyos, mali ang iyong pagpapasya. Halimbawa, sabihin natin, ay gusto ko mag-aaral ako. Saan ka mag-aaral? Doon ako sa Manila mag-aaral. Araw-araw kasama mo taong sanlibutan. Ang mawawala sa iyo, yung pananampalataya mo sa Diyos, mga minamahal. Hindi ba? Bakit gusto mo mag-aaral doon sa Manila? Eh kasi iba yung eskwelahan doon. Ano bang pinagkaiba ng eskwelahan sa Manila at saka dito, mga minamahal? Hindi ba? Isipin nyo mga minamahal yung mga ibang bansa, sa atin sila nag-aral ng agriculture. Saan sila nag-aral? Sa atin, sa UP, mga minamahal. Agriculture, yan ay dating programa ng ating presidente noon, sinasabing masagana 99. Saan sila nag-aral nandito? Yung napag-aralan nila, ginamit nila sa bansa nila, mga minamahal, ngayon tayong Pilipinas na bansa ang kumukuha ng bigas sa kanila. Samantalang dito lang sila nag-aral, sa Pilipinas. Pero yung iba, pupunta pa sa ibang bansa, doon mag-aaral sa ibang bansa. Eh, ang husay nga ng pag-aaral sa atin Bakit? Pumunta ka sa iba't ibang bansa, mga minamahal, makikita mo yung mga teacher ng English ang galing. Hindi naman galing sa Amerika, English speaking sa Amerika. Sabi nila, bakit daw ang Amerikano magaling mag-English? Amerikano nga. Alam naman, Bisaya yan magaling. Hindi ba? Bakit ang mga European, magaling sila sa Spanish na salita, sa lingwaheng Spanish? European nga sila. Pero pumunta ka sa Pilipinas, mga minamahal. Pumunta ka sa Pilipinas, may Pilipinong nagsasalita ng Spanish, may Pilipinong nagsasalita ng English, may Pilipinong nagsasalita ng iba't ibang wika. Bakit? Dahil mas matatalino ang mga tao sa Pilipinas. Aniwala kayo ron? Sila alam nila, English lang, di ba? Tamo, dalhin mo sa Hong Kong ang Pilipino, 1 taon pa lang, marunong na mag-Cantonese. Dalhin mo sa China, marunong na mag-Chinese. Dalhin mo sa Japan, marunong na mag-Japanese. Kahit saan mo dalhin, mabilis matutunan. Sila ang dalhin mo rito, pag uwi nila, yun pa rin ang salita nila. Di ba? Ang alam lang nilang matutunan, hello. Ayun lang Hello. O, di ba? Yun lang alam nila. O, matatalino Pilipino. Ay, yung katataluhan ng Pilipino, dapat, para maging pakilabang, maglingkod ka sa ating mahal na Panginoon. Magpasya ka ng isang bagay, ang kailangan mo ay pananampalataya. When you decree one thing, what you need is faith in God. Doon na tayo sa faith in God. Basa. Dito po sa Marcos 11, talatay 22 hanggang 24, ganito po ang pagkasulat. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sinuman magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at masugba ka sa dagat at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya, ay kakamtin niya yaon. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay niyong idadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na iyong tinanggap na at iyong kakamtin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pag sinabi mo daw, if you have faith and you say unto this mountain, be thou removed. Sinabi mo, ikaw na bundok, lumipat ka doon. Sa pananampalataya mo, kaya mong ilipat ang bundok, mga minamahal.
Ngayon, kung ang bundok ay inilipat mo just to test your faith, mga minamahal, what is the benefit? Ano ang pakinabang na nailipat mo ang bundok? Walang pakinabang yon, mga minamahal. Pero sabi ng ating nabasa, if you have faith in God, you can say unto this mountain, mountain, be thou removed unto the yonder place, and the mountain will remove. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Sasabihin ko nga sa inyo, anong pakinabang kung mailipat mong bundok? Wala namang pakinabang. Pero pag ang pinalipat mo ay bundok ng pag-aalinlangan, pag ang pinalipat mo, bundok ng kalayawan, pag ang pinalipat mo, bundok ng problema at mga trials, sinabi mo, ikaw na bundok ng problema, ikaw na bundok ng kalayawan, ikaw na bundok ng kahirapan, ikaw na bundok ng trials, lumipat ka, umalis ka sa akin, lumipat ka ron. Yang bundok na yan ay lilipat, may pakinabang sa'yo. Hindi ba? Ang ginawa mong literal, walang pakinabang sa'yo. Kaya sabi na iba, sige nga, kayong taga Jesus Miracle Crusade, laging pinangangalan ng pastor niya, ipalipatin nyo nga yung bundok. Ano naman pakinabang kung lumipat ang bundok, mga minamahal? Pero pag sinabi mo, yung ketong ko lumipat sa kanya, lilipat yon. Kahit hindi mo sabihin. Dahil sabi ng banal na kasulatan, pag anak ka ng Diyos, naglilingkod kang may pakinabang sa Diyos, alam mo yan, yung magagalit sa'yo, yung karamdamang inalis sa'yo, ililipat sa kanila ng ating mahal na Panginoon. Yon ang pakinabang. Diba? Sabi ng ating nabasa, what you need is faith. Kailangan mo ng pananampalataya sa Panginoon. At kung meron kang hiningi, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, angkinin mo na natanggap mo na at yan ay iyong kakamtin. Ganun palang tinatawag na pananampalataya, mahal na Panginoon. Kahit anong mangyari, ang pakinabang ng paglilingkod ko sa iyo, hindi ko ipagpapalit. Kahit saan ako mag-aral, dito ako mag-aral. Kung sila'y matalino sa Manila, mas matalino ako kahit nandito lang ako. Bakit? Sila nag-aaral sa Manila, wala silang Diyos. Ako nag-aaral dito, sa eskwelahan kong ito, sa university ko ito. Kasama kita, mas matalino ako sa kanila. Diba? Hindi kinakailangan yung sarili natin ang dali natin doon sa mga taong makasalanan. Araw-araw ang kasama mo, taong makasalanan. Anong tingin mo sa sarili mo? Banal ka ba? Sabi ng ating beloved, our assistant pastor, our beloved mama there, don't tell me who you are, but tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sa Tagalog, wag mo nang sabihin kung sino ka. Sabihin mo na lang sa akin sino ang mga kaibigan mo, mga kasama mo, at sasabihin ko sa iyo kung anong klaseng tao ka. Paintindihan nyo? Pag sinabi mo sa akin ang kasama mo yung mga Kristiyano, sasabihin ko sa iyo, Kristiyano ka, pinagpalak ang naglilingkod sa Diyos na may pakinabang. Pero kung sasabihin mo sa akin ay mga kasama mong hindi naglingkod sa Diyos at sasabihin mo, Kristiyano ka, hindi ako maniniwala sa iyo. Kung sino ang kasama mo, yun ka. Yung kasama mo ang magsasabi kung sino ka. Kaya kung ang kasama mo ang Diyos, anak ka ng Diyos, tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. So, ang kailangan natin ay pananampalataya. Kaya pag nagawa natin ito, mga minamahal, finally, ang sabi, we have hope in the day of evil. Meron daw tayong tinatawag na pag-asa sa araw ng kasamaan. Last verse. Maghanda nating malugtog, mga magpawit. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 17, ang talata po ay 17 at 18. Huwag maging kakilabutan sa akin. Ikaw ang aking kanlungan sa araw ng kasakunaan. Mga pahiya sila sa nagsisiusig sa akin, ngunit huwag akong mapahiya. Mga lulupaypay sila, ngunit huwag akong manlupaypay. Datnan sila ng araw ng kasakunaan at ipahamak sila ng iba yung pagkapahamak. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito ang sinasabi, mga minamahal, na hope in the day of evil. Sinasabing pag-asa o kanlungan sa araw ng kasakunaan o kasamaan. Sabi ng ating nabasa, Jeremiah, chapter 17, verse 17, sabi, huwag maging kakilabutan sa akin. Ikaw ang aking kanlungan sa araw ng kasakunaan. Kaya meron pala tayong pag-asa sa tinatawag ng panahon ng kasamaan o tinatawag na kasakunaan. Ang sabi, ang ating kanlungan ay walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya ang sabi dito sa verse 18, mapapahiya sila na nagsisuusig sa akin, ngunit huwag akong mapapahiya. Yung umuusig sa iyo, mapapahiya siya. Pero ikaw, hindi ka mapapahiya. Sabihin ng kaibigan mo, diyan ka na nag-aral?
Diyan ka lang sa Bulacan. Wala kwenta yan, kami nasa Manila. Akala mo mapapahiya ka? Hindi. Sila ang mapapahiya na umuusig sa iyo. Makikita nila isang araw, mga minamahal, wala rin kwenta yung kanilang pag-aaral. Tutubo at tutubo sa kanila ang karamdaman dahil nabubuhay sila sa kasalanan. Ikaw sa isang simpleng eskwelahan, kasama mo ang mahal na Panginoon, ikaw ang magpapatanyag sa eskwelahan na yan, makikilala nilang may anak ng Diyos dyan sa eskwelahan na yan na binibigyan ng kapangyarihan, karunungan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating nabasa, mapapahiya sila, ikaw ay hindi mapapahiya. Ang sabi rito, malulupaypay sila, ngunit huwag mo akong manglupaypay. Manlulupaypay sila, ikaw hindi ka manlulupaypay. Bakit? Dahil ang Diyos sa araw ng kasamaan ay iyong kalungan. Sinasabing hope in the God is our hope in the day of evil. Lahat tayo tumayo at umawit sa mahal na Panginoon. Mga baguhan yung kasama, kahit nasa labas sila, dalhin nyo sa harapan, hinihintay natin sila. Gusto ba nilang magkaroon ng pakinabang kanilang paglilingkod sa Diyos? Habang tayo umaawit, samahan nyo sila sa harapan. Sapagkat itong dakilang araw itinakda ng Diyos upang ang lalapit sa Kanya ay magkaroon ng pakinabang sa paglilingkod. Sa tunay na Diyos, walang ibang ating pinakamamahal na Yesus. Tayo umawit. Ikaw, Panginoon, pag-asa buhay ko. Ang pag-ibig mo'y pinamana sa mundo. Hallelujah. Binigay mo ang buhay mo. O Diyos, salamat sa tagumpay na iyong hatid. Lagyan ng sound yung mga singer natin. Ang mga kaaway ay iyong ginagabi. Hallelujah. Salamat aking Diyos. Aking Ama, itinataas kita. Itataas natin ang ating abang nasa langit. Ang pangalan niya sa Diyos. Ako'y sandigan. Pagkat wagas sa kanyang kapangyarihan. Kapangyarihan, aking Jesus, luwalhati ka. Pagkat ika'y Diyos na dakila. Pagkat ika'y Diyos na dakila, tunay at tapat kailanman. Ulitin natin ang chorus. Aking ibang Ama, itataas kita. Sabihin natin. Aking Ama, itinataas kita. Ilagay ang lyrics sa ating monitor. Ang pangalan mo sa Ako'y Diyos. sandigan, pagkat wagas ang iyong kapangyarihan. Aking Jesus, luwalhati ka. sabay-sabay natin sabihin. Pagkat Pagkat ika'y Diyos na dakila, tunay at tapat kailanman. ulitin natin ang stanza. Hallelujah. Ikaw, Panginoon, pag-asa ng
Hallelujah pa sa ating mga minamahal na mga baguhan, mga bisita. Marahil kayo po ay matagal na naghahanap ng totoong gawain ng ating pong dakilang Diyos. Matagal na kayo naghahanap ng kalutasan ng inyong mga problema. Matagal na kayo naghahanap ng kagalingan ng inyong karamdaman, naghahanap ng kapayapaan, ng kagalakan sa inyong puso't isipan. Ating po napakinggan kanina mga minamahal. Ano ba ang pakinabang ng paglilingkod natin o tatanggapin natin sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos? Yung lahat ng ating pong hinahanap na yan, mga katanungan natin sa ating buhay. Kapag naglingkod ka sa ating pong dakilang Diyos, yan po ang magiging pakinabang po sa inyo. Magkaroon ng kalutasan yung problema, kagalingan sa inyong karamdaman, magkaroon ka ng kapayapaan, kagalakan sa inyong mga puso't isipan. Ngunit mga mahal, makakamtan nyo yan, mga bagay na yan, kapag naglingkod kayo sa ating dakilang Diyos. So may 4 na reglamento po ang kaligtasan. Unang-una po ang tinatawag na pananampalataya. Ang pananampalataya po, ito po ay paniniwala at pagkitiwala sa ating pong dakilang Diyos. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos, siya po ay bumaba dito sa lupa upang siya po mga mahal ay ipahayag, upang ipadama ang kanyang dakilang pag-ibig. Kaya nga mga mahal, kinakailangan ng bawat sa atin na sumampalataya sa nag-iisang Diyos na bumaba dito at nahayag bilang tao upang siya po ay magdusa at mamatay para sa kasalanan ng buong daigdig. Yan po mga mahal, tayo po ay maniniwala at magkitiwala sa nag-iisang Diyos, walang iba sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pangalawa ay ito po ang tinatawag na maka-Diyos na pagsisisi. Na kinakailangan pagsisihan po natin lahat ng ating pong mga nagawang mga pagkakasala. Ang maka-Diyos na pagsisisi, ito po ay pagtalikod sa ating pong nagawang mga pagkakasala at ating pong pagsisihan yan. Pagkatapos natin pagsisihan yan, hindi na po natin yan babalikan. Yan po ang tinatawag na maka-Diyos na pagsisisi. Kapag nakita ng ating pong dakilang Diyos na nais mong magbago at nais mong maging banal at matuwid sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, tutulungan ka ng ating pong dakilang Diyos. At ang pangatlo, ito po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na yan po ay nakasulat dito po sa banal na kasulatan. Sabi dito sa mga Gawa, Kapitulo 2, talatang 38, Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa pagkapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So mga mahal, ang bautismo sa tubig, ito po mga sabi dito, upang tayo po'y mapatawad sa ating po nagawang mga pagkakasala. Ang bautismo sa tubig, mga naman sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi po yan ay paglipat sa panibagong relihiyon o anumang sikta. Kundi ito po ay ating pong isinasagawa, sapagkat ito po mga namahal, 2,000 taon na ang nakalipas, ito po ay isinasagawa ng mga apostoles, na yan po ay ating pong ipinagpapatuloy ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, na yan po ay ating pong isasagawa. At ang pang-apat, ito po ang bautismo ng Espiritu Santo. Kapag ang bautismo ng Espiritu Santo, ang Diyos na po ang magsasagawa niyan. Kapag nagpatuloy kayo sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, dating din sa inyo ang tinatawag ng bautismo ng Espiritu Santo na may tanda ng pagsasaltang iba't ibang wika. So ang gagawin niyo po sa mga oras na ito, tanggapin niyo po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus na inyo pong sariling tagapagligtas. Sumunod po kayo sa panalangin na aking pong babanggitin, taos pusong pagtanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, ako po ay labis na nagpapasalamat na aking napakinggan ang iyong mga banal na salta. Mahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan, subalit ako'y nagsisisi sa lahat
ng aking mga nagawang mga pagkakasala mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Sus, hugasan mo po ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo ang aking mga nagawang mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Mahal na Panginoong Sus, iligtas mo po ako sa ng aking mamahal sa buhay sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Hallelujah. Kami po manlangin po para po sa inyo upang pagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unat panalangin po ng amin po minamahal, ginagalang Pastor Evangelista Willis Almeida, mahal na Panginoon sa lahat ng mga baguhan na tumanggap sa iyong dakilang pangalan, patawaan po ang bawat isa sa kanila, mahal na Panginoon. At isulat mo po, Diyos, ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas mo po sila, mahal na Panginoon, sampu ng kanilang mga mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Mga minamahal, patuloy po tayo na dumalo. Tayo po'y magpabautismo tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo naman po, mga maldadako po, sa lahat ng ating pong mga pangailangan at ating pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Ordinary Preacher, Brother Ignacio. God bless you po, beloved Brother Benedict. May co-preacher, maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Sa mga baguhan ng mga datihang Kristiyano, ang ating pong paksain kanina, minamahal ko, sa pag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos pakinabang. Ito po ay nangyayari, minamahal ko, kung meron kang pananampalataya. Kaya sa mga baguhan, pakinabang po na kayo'y alisin ang ating dakilang Diyos sa dating relihiyon nating kinasasadlakan. Dahil wala naman pakinabang doon, minamahal ko, sila ang nakikinabang. Kaya sandali ito, minamahal, magkaroon po tayo ng panampalataya. Isalig natin sa ating dakilang Diyos yung ating pangangailangan sapagkat siya lamang ang tumutugon ng tama. Meron kasi minamahal ko, nasa ibang kongregasyon ka, ang pastor naman doon yung minamahal ko hindi naman nalangin, kung naninigarilyo pa rin. Kaya dito natin isalig minamahal ko sa pastor ng Diyos, sa ating minamahal, Evangelista Willis Almeida. Isipin po natin minamahal ko na siya po nagpatong ng kanyang kamay sa ating mga ulo. Sampalatayanan natin yung hiningi natin sa ating dakilang Diyos sa tiyak na bagay. Ipagkakaloob yun ng pinakamamahal na Panginoon. Huwag na huwag kayong hindi magkaroon ng panampalataya sapagkat hindi nyo ito pakikinabangan. Pag hindi kayo gumaling, ibig sabihin, wala kayong pananampalataya. Kung gagaling kayo, ibig sabihin, totoo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Kaya tayo po'y manalangin, minamahal. Manalangin po tayo. Opo, dakila namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Pangsus. Pinakamamahal na panahon sa pangunat panalangin po ng aming minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista Willis Almeida, yung banal na propeta. Batid po namin, O Diyos, na ang iyong kapangyarihan ay bababa sa amin, Mada Panginoon, baging sa kanyang mga anak, sa kanyang beloved, mga apo, mga manugang, sa mga manggagawa, sa mga ngaral, sa lahat ng mga kapatiran, batid po ng Diyos na hindi po maiksi yung kamay, na hindi mo maipagkaloob ang pangailangan ng bawat isa. At hindi po malayo ang iyong pandalig na hindi mo mapakinggan ang hinaing ni Manak. At sa iyong makapangyarihan pangalan namin sinasaway, ang demonyo ng karamdaman, demons, sickness and disease, demons of believe and doubts, cast out, cast out, cast out, cast out. Demonyo ng mga karamdaman, hindi na mapagaling na hospital, mga doktor, cast out, cast out, cast out. Be healed right now. Hindrances be gone in Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y magkaroon pa ng palataya. Lulukso tayo 3 beses kasabay po ng pagsigaw na hallelujah. Praise the Lord. Gawin po natin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
Hallelujah! Praise the Lord. Puring ating dakilang Diyos, maraming salamat sa ating pinakamamana Panginoon at apoy minamahal ko ay dala ko sa mga announcement, to our beloved brother,